Naging makasaysayang gabi para sa mahigit 50 Pasigenyo ang ginanap na kauna-unahang ilaw at paalaala A Night Heritage Tour of Pasig nitong 24 ng Hunyo na pinangunahan ng lokal na pamahalaan at ng KATO o Cultural Affairs and Tourism Office. Mula sa Pasig City Museum, nagsimula ang walking tour na may layuning bigyang liwanag ang mayamang kasaysayan ng lungsod, hindi lang sa literal na ilaw ng gabi, kundi sa pag-alaala sa mga mahahalagang lugar at pangyayari na humubog sa lungsod. Ilan sa mga binisitang heritage sites ay ang Pasig City Museum, dating reposo residence na itinayo umano noong 1937. Mula Japanese occupation hanggang kasalukuyan, ito na ang tahanan ng kasaysayan at sining sa lungsod. Ang Immaculate Conception Cathedral, itinuturing na isa sa pinakamatandang simbahan na may kasaysayan mula pa umano noong 1573. Isa itong sentro ng pananampalataya at pamayanang Kristiyano ng Pasig City. Plaza Rizal na pampublikong liwasan sa gitna ng poblasyon na nagsisilbing tagpuan at espasyong panlipunan para sa mamamayan. Isa rin itong lugar na saksi sa mga pagtitipon at paggunita. Hindi mawawala ang bahay na tisa sa listahan, ang pinakamatandang bahay sa Pasig na itinayo umano noong 1850. Isang halimbawa ng Spanish-era house na nananatiling buo at bahagi pa rin ng aktibong buhay komunidad. Ang Plaza Bonifacio, liwasan na alay kay Andres Bonifacio, tagapagtatag ng Katipunan, at ang Revolving Tower. Ito ang naging huling destinasyon ng tour. Isa ito sa mga simbolo ng modernong Pasig mula dekada 70. Bagamat simpleng walking tour, bit-bit ng bawat hakbang ang layunin ng programa. Maalaala, mapahalagahan at mapreserba ang kasaysayan ng Pasig sa gitna ng mabilis na urbanisasyon. Ayon sa organizers, layunin ng proyekto na itulak ang mas malawak na kampanya para sa heritage conservation sa lungsod. Inaasahan na ito ay magiging simula para sa serya ng mga aktibidad na magpapalalim sa kamalayan ng mga Pasigenyo sa sariling kasaysayan. Sabi ko nga lagi, we cannot give what we don't have. So bilang isang Pasigenyo, it is our sole responsibility na alamin kung ano ba yung kwento ng kasaysayan natin. So kami sa Cultural Affairs and Tourism Office, tingin ko ito yung isang pinakamadali pero importanteng paraan para mas ma-inform natin directly yung mga tao tungkol sa kwento ng kasaysayan natin. Maraming mga kabataan, pero makita nyo yung mga participants natin ngayon. May seniors, may bata, may mga nag-aaral, may mga nagtatrabaho. Pero alam nyo, napaka-importante kasi na sa lahat ng sektor, anumang edad, alam natin kung ano yung kwento ng lungsod ng Pasig. Kasi may hirap naman, may turista magtatanong sa atin, saan po yung simbahan? Saan po yung bahay na tisa? Saan po yung Plaza Rizal? Tapos wala tayong maisasagot sa kanila. Tapos pag taga-Pasig ka ba, tapos taga-Pasig ka, wala akong masasagot. So mahirap yung gano'n. So ang gusto natin, sana kahit papaano ay matulungan natin yung mga kapwa natin Pasigenyo na matutunan kung ano ba yung aral ng kasaysayan natin. Alam ninyo, lalo na sa mga nakikinig ng mga kabataan, napakayaman ng kwentong kasaysayan ng Pasig. Malaki ang ambag natin sa kasaysayan ng buong bayang Pilipinas. Kung aalamin lang natin ito, mga magigiting na tao katulad ni General Valentin Cruz at marami pang iba, Ika Lope Santos, no? Last Sunday, nag-inaugurate tayo nag-unveil tayo ng bus ni Ka Jovito Salonga. Yung mga binabanggit natin, mga kilalang tao yan sa buong bansa na sana ay nalalaman at iintindihan natin kung ano ba yung naging ambag nila. Pero maliban dito, gusto din nating malaman, gusto na nating ipaabot sa mga kabataan na tayo, bilang tao sa henerasyon na ito, malaki naman yung gampanin natin sa mga next generation natin. Ano yung kwento natin sa kanila kung hindi natin alam yung kwento ng kasalukuyan at ng mga pinagdaanan natin. So, hopefully, ini-invite namin lahat ng mga kapwa namin Pasigenyo. Marami pong tour na nakalatag ang Cultural Affairs and Tourism Office. Sana po ay bigyan natin ng oras ito. Ngayon, bakit sa gabi? Kasi sabi nga nung nagtutour sa atin, ni Kuya Jared, marami dyan busy sa araw. Hindi natin maintindihan madalas kasi busy tayo. Pero it's about time naman na kahit paano relax tayo,
nakisama sa atin yung panahon, maintindihan natin kung ano yung kwento ng kasaysayan ng Luzon at Pasig. Kaya sana sa mga susunod, samahan ninyo kami, aralin, talakayin natin, at tayo matuto patungkol sa kasaysayan ng Luzon at Pasig. Sumali po kami to learn new more knowledge po about sa Pasig City po. Actually, this is our second time. The first is morning naman po. Sumali po kami para madagdagan yung kaalaman namin about sa Pasig. Bahay na Tisa. Same din po, Bahay na Tisa. Kasi marami daw po kababalagan. And ang dami niya ng pinagdaanan. Yes po. And also marami din po nag-shoots like Pulang Araw. Yeah, yun po. Tapos Pagpag po. So far po mainit. Pero enjoy naman po dahil hindi po nakaka-boring yung mga tour guide. For me naman, nakakapagod pero masaya. Marami kang matututunan. From Pasigueños, invite namin kayo na sumali sa walk tour at marami pang susunod na event katulad nito. From Pasigueños, hi! Iniengganyo rin po namin kayo na pumunta po dito sa Pasig and i-explore po yung Pasig. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.